Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa inyo ng Bernal sa Batch Street to aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid ay pag-uusapan natin ay betrayal can be God's redirection o Joseph and betrayal. At ating scripture ay mula sa Genesis chapter 37 pa rin mga kapatid. Yung sabi sa ating scripture ngayong araw, kaya kinuha nila Jose at hinubaran ang balabal na maraming kulay. At siya ay kanilang binenta sa mga Ismaelita sa halagang 20 pirasong pilak. Ito ay ayon sa ating scripture na Genesis chapter 37, verse 23 and 28. Mga kapatid, ang pagtataksil ay isa sa pinakamalalim na sugat na maaaring maranasan ng isang tao. Lalo na kung ito ay nagmula sa mga tao ating inaasahan na ating kasama o ating kakampi. Ayon sa scripture natin ngayong araw na patungo sa Genesis chapter 37, naranasan ni Jose ng ganitong uri ng sakit. Hindi kaaway, kundi sarili mga kapatid ang nagubad sa kanya ng kanyang pagkakakilanlan at nagmenta sa kanya na parang walang halaga mga kapatid. Mga kapatid, ang balabal ni Jose ay simbolo ng pabor at pangako ng Diyos na ito ay hubarin sa kanya na wala ang lahat, proteksyon, pagmamahal at direksyon sa kanyang buhay. Ngunit ang hindi nakikita ni Jose sa sandaling yon, ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman nawala sa eksena, nawala sa kanyang piling. Ang pagtataksil na inakala niyang wakas ay simula pa lamang ng mas malaking plano ng ating Panginoon para sa atin. Kaya kung titigan natin sa mata ng tao, ang nangyari kay Jose ay purong kasamaan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay naging redirection, isang paglipat patungo sa lugar kung saan tutuparin ang kanyang layunin. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang pagtataksil dahil gusto niya ang kasamaan, kundi dahil gusto niyang gamitin ang masama upang magbunga ng mabuti. Mahalagang pansin natin na hindi agad naging malinaw ang layunin ng mga ating Panginoon mga kapatid. Dahil sa hukay, napunta si Jose sa pagkakaalipin, walang agarang paliwanag, walang instant na marami sa atin, o walang instant na hustisya kay Jose. Ganito rin ang karanasan ng marami sa ating mga kapatid. Kapag tayo ay pinagkataksilan, madalas ang tanong natin sa ating sarili, bakit? Mas mahalagang tanong minsan ay saan ako iadala ng Diyos mga kapatid. Ang kwento ng Jose mga kapatid ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng destinasyon, kundi Diyos din ng proseso. Kaya kahit ang mga maling desisyon ng ibang tao ay hindi kayang sirain ang plano ng Diyos para sa buhay ng isang taong nagtitiwala sa Kanya o sumunod sa Kanya. Mga kapatid, may pagtataksil ba tayong nararanasan na hanggang ngayon ay masakit pa rin? Kaya dapat sa halip na tanong natin kung bakit ito nangyari, subukan natin tanungin kung paano ito maaaring gamitin ng Diyos upang dalhin ako sa tamang direksyon. O bakit ginagamit ako to ng Panginoon para mas palakasin ako. Ang pagtaksil mga kapatid ay hindi palaging katapusan. Minsan ito ang daan patungo sa mas malalim na layunin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaya ito ay importante na malaman natin ang istorya ni Jose. At dito nagtatapos ang daily devotion. Maraming salamat sa panonood.